nga kami ng probinsya at first time nga makikita ng asawa ko yung naipatayo naming bahay. Pero bago nga kami umuwi sa bahay ay dumaan muna nga kami dito sa SM para kumain. At pagpasok ka namin sa loob ng SM ay nakita agad ni Mireya tong cotton candy store na merong mga special design. Kaya naman nagpabili agad nga siya sa amin at ang napili nga niyang design ay butterfly. At pagkatapos nga namin bumili ng kanyang cotton candy ay naghanap na nga kami ng makakainan. At dito nga nagayang kumain sa Jollibee ang aking asawa kasi nga first time daw na ulit matitikman ng Jollibee after 4 years. Naka-order na nga ako at habang hinihintay namin yung aming order ay kinakain na nga namin itong french fries. At ayun nga makalipas ang ilang minuto ay dumating na nga yung aming order. So bali umorder nga lang ako ng 2 Jolly hotdog, isang super meal para sa aking asawa at isang palabok naman para kay Mireya. At dahil nga naunang dumating yung order ng aking asawa, ayan sisimulan na niya tikman yung Jolly hotdog kung kalasa pa rin ba ng dati. So, ang unang naging comment nga niya is parang lumiit daw yung Jolly hotdog. Tapos, ayan, pagtikim niya, medyo may side comment siya, pero naubos din naman niya yung hotdog. Next naman niya tinikman na itong spaghetti. So, sabi niya okay naman daw at sinunod na nga niya agad itong fried chicken. So, pagkatikim niya ng fried chicken ay sabi niya okay daw kasi kalasa pa rin daw ng dati. At saktong-sakto din naman dahil dumating na nga rin itong in-order kong palabok para kay Mireya. At nung titikman na nga ng daddy niya yung palabok, ay pinalo nga ni Mireya yung kamay niya. So, bali ayaw kasi bigyan ni Mireya ng palabok ang kanyang daddy. Pero ayun nga, makalipas ang mahabang pakiusapan ay pumayag na nga rin si Mireya na bigyan ng palabok ang kanyang daddy. At eto nga, pagkatapos siya tikman, ang sabi niya ay parehas pa rin naman daw ng lasa. At ayun nga, pagkatapos namin kumain ay pumunta muna nga kami dito sa may palaruan habang hinihintay namin yung aming sundo. So sumakay lang sila dito sa kotse na to at maya-maya naman ay dumating na nga rin yung aming sundo at nagbiyahe na nga kami pa uwi ng bahay. Makalipas nga ang 30 minutes na biyahe ay nandito na rin kami sa aming bahay at nakita na nga sa wakas ng asawa ko yung bahay na naipatayo namin. Natuwa naman siya sa naging itsura ng aming bahay pero ang mas napapansin niya ay itong mga halaman dito sa harap. Tinatanong niya nga ako kung kailangan ko pa daw ba yung mga halaman na to dahil gusto niya nga itong tabasin para daw mas maging maaliwalas tingnan yung aming bahay. Sabi ko naman ay okay lang naman tabasin yan dahil kaya lang naman naging ganyan yan dahil walang tumatabas. So, bale, eto na nga pala yung bahay na naipatayo namin gamit yung mga naipon namin nung nagtatrabaho pa kaming dalawa sa Taiwan. So, bale, dito lang kami nag-start sa isang kwarto dati. Kung makikita nyo, may hagdan siya sa loob kasi doon kami sa taas natutulog dati. At ito namang ibaba yung aming sala. At nung nagkaroon nga kami ng extra money, ay nagpaduktong nga lang kami dito sa aming bahay. At eto na nga yung itsura nung kaduktong ng aming bahay. So, dito na yung aming bagong sala at meron din diyang hagdan papunta sa taas kasi nga may second floor na plano yung aming bahay. Meron din kami diyang kusina sa bandang dulo at itong gitna yung aming CR at dito naman sa dulo yung pinto doon papunta sa kwarto kanina. At bago nga kami magpahinga at matulog ay nagkabit muna kami ng kortina dito sa aming main door. Dahil nga puro salamin itong aming pintuan, kapag bukas ang ilaw sa gabi ay nakikita kami sa loob. Kaya naman nagkakabit kami ng kortina para naman hindi kami makita sa loob. At pagkatapos nga namin magkabit ng kortina ay pumasok na nga rin kami sa loob ng kwarto para magpahinga. Dito na nga kami natutulog ngayon sa ibaba kahit meron naman kaming tulugan sa itaas. Natatakot na kasi ako na baka biglang magising si Mireya sa madaling araw at biglang umakyat dito sa may harang at malaglag. Pero nung maliit siya, dyan kami natutulog kasi nga hindi pa niya abot itong mga akyatan.